Olivia's POV. Nalaki ang mata ni Olivia na maramdaman ang paghawak ito sa bewang niya. Nang tumingala siya, nasalubong niyang tingin nito na puno ng intensidad. Nakagat ni Olivia ang labi na makita na nakatingin na ngayon ang binata sa labi niya. Naghahanap pa ito ng malalait sa kanya. Napanguwi siya at nagmamadaling tumakbo paalis sa harapan nito. Kainis naman. Sigurado lalaitin na naman siya nito. Wala namang maganda sa katawan mo. Kapag naalala niyang sinabi ni Zafiro, naiinis talaga siya. Pagdating sa kwarto, agad siyang nagpalit ng uniform niya at saka bumalik sa kusina para maghandaan na makakain ng amo niya. Di siya makatingin ng diretso rito habang naghahain. Agad siyang bumalik sa kusina para maglinis. Mamaya na lang siya babalik sa dining room kapag tapos na itong kumain. Napailing si Olivia na makita ang mga nagkalat na basag na itlog sa sahig, sunog na hotdog na nagmistulang uling at mga bacon na sunog din. Ano bang masama sa paghingi ng tulong? Napailing na lamang siya dahil sa binata. Samantala, Miss Celia, ano pong meron? Tanong ni Olivia. Sabado pa lang kasi pero narito na si Miss Celia sa mansyon. May mga dumating na house cleaners at nalinis ng buong mansyon na pinagtataka niya. Tumigil ang mayordoma sa pagtingin sa recipe book nito, tsaka nag-angat ng tingin sa kanya. Darating ang mga kaibigan ni Sir Zafiro bukas, kaya kailangan malinis lahat ng kwarto sa itaas. Hindi mo kakayanin yon na ikaw lang. Tsaka nangyayari talaga to sa loob ng 1 taon, kaya masanay ka na. Mahabang paliwanag ni Miss Celia. Tamang mayordoma, hindi niya kakayanin kung siya lang maglilinis ng buong mansyon. Bilang lamang ang trabaho niya rito kaya't nakakaya niya. Pero kung ang buong mansyon ang nilinisan, tiyak mawawalan siya ng malay dahil sa pagod dahil sa lawak nito. Nang tanungan niya kay Seth kung ba't isa lang kinuhang kasambahay nito dahil daw yun sa ayaw ng amo nila na maraming tao, napakalat-kalat sa paligid. Naalala niya Olivia ang nangyari ng mga unang linggo niya rito. Ngayon alam na niya kung bakit galit na galit ang amo niya kapag nakikita siya. Di talaga nito gusto ang presensya ng ibang tao. Teka lang. Ang sabi ni Miss Celia nangyayari talaga to sa loob ng 1 taon? Birthday ba ng amo nila? Miss Celia, birthday po ba ni Sir Zafiro? Saglit natigilan ang mayordoma sa tanong niya at sumeryosong hilat siya ng mukha. Kinabahan tuloy siya. Death anniversary ng magulang at kapatid ni Zafiro. Sagot nito sa malungkot na tinig. Naumit ang kanyang bibig, nagsimulang magbara ang kanyang lalamunan. Tuwing death anniversary ng pamilya ni Sir Zafiro, nagpupunta rito mga kaibigan niya. Sa ganong paraan, dinadamay ng mga to si Sir. Di siya nakapagsalita at nagyoko ng mukha. Gusto niya man magtanong tungkol sa pamilya ni Sir Zafiro, pinili na lang nitong di magsalita. Olivia, kamusta na ang pamilya mo? Nabanggit sa akin ni Seth na may sakit ang 2 mong kapatid. Pag-iiba nito sa usapan nila. Nakapagpadala na po ako ng pera kaya naman nakapagpa-check up na sila. May ngiti sa labing sagot niya. Malaking tulong talaga ang pagtatrabaho niya rito. 2 buwan pa lang siya rito pero daig pa nasa ibang bansa sa laki ng sahod. Mabuti naman kung ganon, Olivia. Kung may kailangan ka pa'y magsabi ka lamang sa akin. Tumango siya. Sa loob ng 2 buwan niyang pagtatrabaho dito, nakilala niya ang ugali ni Miss Celia at Seth. Parehong mabuting tao ang dalawa. Mukha lang strict at masama ang ugali ng mayordoma pero hindi pala. Siya nga pala, Olivia, huwag ka na magsuot ng uniform ngayon. Bilin pa nito na sobrang kinatuwa niya. Sa dami ng mga house cleaners na naglinis ng mansyon, 1 araw lang nilang natapos lahat. Si Miss Celia kanina pa nakaalis, pero babalik din ito bukas. Dahil wala nang gagawin, nagkulong muna siya sa kwarto. Kinabukasan, araw ng linggo. Di sila magkanda-ugaga ni Miss Celia sa dami ng kanilang niluluto. Ngayon kasi darating ang mga kaibigan ni Sir Zafiro, ibig sabihin, makikita niyo ang artista na idol ng bunso niyang kapatid? Impit siyang napatili. Sisiguraduhin niyang makakahingi siya ng autograph dito kapag wala ng amo niya, para may maibigay siya kay Andeng pag uwi niya. Tiyak matutuwa ang kapatid niya. Iba't ibang putahe ang niluto nila ng mayordoma. Marami rin nakahandang iba't ibang klase ng alak na alam niyang mamahalin. Natakot pa nga siya na hawakan ng mga yon dahil baka dumula sa kamay niya at mabasag. Siguradong malalagot na naman siya at baka sabihin pa ni Zafiro sa kanya na mas mahal pa ang mga alak kaysa sa buhay niya. 1 linggo na niyang di nakikita ang amo niya. Sa tuwing maghahain siya ng pagkain o maglilinis ng dining room, hindi niya na to naaabutan.
Mas mabuti nga yun kaysa naman makita niya ito at pinapauna na siya ng insulto at panlalait. Nang matapos ang kanilang dapat gawin, sakto naman dating ng mga kaibigan ng amo niya. Kandahaba ang leeg ni Olivia para tingnan ng mga ito. Noong dumalo sila sa kasal, hindi niya natitigan ng mga kaibigan ni Zefiro. Ngayong nagawa niya, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Katulad ng amo niya, napakagwapo ng mga to. Matatangkad, tila mga Hollywood actors. Kinapa niya ang gilid ng labi, baka kasi mamaya tumulo na pala ang laway niya. Napahawak siya sa dibdib nang lumingon ang isa sa mga to sa pwesto niya at kumindat pa. Miss Celia? Mahinang tawag niya sa matandang katabi. Kilindatan ako nung isa, nagandahan yata sa akin. Kilig na wika niya. Hindi sumagot ang mayordoma at nanatiling seryosong mukha. Kaya naman nanahimik na lang siya at muling tumingin sa mga gwapong nilalang na naglalakad. Halos mabali pang leeg niya para sundan ng tingin ang mga to. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang mawala ang mga to sa paningin niya. Sayang naman, ang ganda pa naman ng mga ito sa mata. Siyempre, maliban sa amo niya. Guwapo si Sir Zefiro pero mananakit ang mata ng kahit sino dahil sa masamang tingin nito. Olivia? Tawag sa kanya ni Miss Celia. Simula ngayon, lalabas ka lang ng kwarto mo kapag kakain ka o ipatatawag ka ni Sir Zefiro? Po? Bakit naman po? Puno ng pagtatakang tanong niya. Iyon ang patakaran sa mansong ito, Olivia, kaya't sundin na lang natin. Pero, paano ko naman malalaman na tinatawag ako ni Sir Zefiro, Miss Celia? Pupunta siya dito sa kwarto ko? Napanguwi siyang bigla. Payapang buhay niya sa loob ng isang linggo na hindi niya makita ang binata, pero mukhang hindi na ngayon. Olivia, 2 buwan ka na dito, pero di mo pa rin nakikita ang buzzer alarm ng kwarto mo? Nakataas ang kilay na tanong na matanda. Ano po yon, Miss Celia? Pilit iniisip ko ano bang tinutukoy nito, pero wala talaga siyang alam. Sumunod ka. Anito bago nagpatiunang maglakad. Agad siyang sumunod dito. Nang makarating sa kwarto, tinuro nitong isang kulay pula na nakadikit sa kisame ng kwarto niya. Yan ang buzzer alarm. Kapag tumunog at umilaw yan, ibig sabihin, kailangan mong puntahan si Sir Zefiro. Naiintindihan mo ba, Olivia? Agad siyang tumango. O sige, aalis na ako dahil may date pa kami ng jowa ko. Ikaw nang bahala dito. Iwasan mo magkamali dahil baka ilagay ka sa hukay ni Sir Zefiro ng buhay. Seryosong mukha kaya naman, di niya mapigilang mapanunok at mamutla. Natawa ang mayordoma. Binibiro lang kita, Olivia. Napalabi siya. Sa mukha kasi nito, hindi halatang nagbibiro ito. Kapag galing mismo sa bibig ni Miss Celia, horror ang kinalalabasan. Maiwan na kita dahil siguradong naghihintay na ang jowa ko. Ani pa nito bago tuluyang naglaho sa harapan niya. Napabuga na lamang siya ng hangin. Iniisip pa lang niyang makikita si Sir Zefiro, napapangiwi na siya. Halos mapulandag si Olivia sa gulat nang malakas tumunog ang alarm sa kwarto niya. Nagmamadali siyang lumabas para puntahan ang amo niya. Pagkarating niya sa dining room, napanganga siya habang nakatingin sa mga kaibigan ni Sir Zefiro. OMG! Ang gwapo nilang lahat kaso lang mukhang kaugali ng amo niyang iba. Di ngumingitit, nakakatakot. Saka lang siya natauhan nang may tumikim. Hi there, beautiful. What's your name? Nagbukas sara ang labi niya nung hawakan ng lalaking mukhang anghel ang kamay niya at haggan. Di siya makapagsalita sa sobrang gulat. Ito ang lalaking kumendat sa kanya kanina. Let her do her job, Kenji, and stop flirting with my maid. Walang emosyong wika ni Sir Zefiro habang nakatingin sa kanya. Mabilis pa sa 4:00, hinila niya ang kamay. Nako naman. Baka mamaya paulanan siya ng insulto ng amo niya dito sa harap ng mga kaibigan nito. Marahas siyang naparanok dahil sa naisip. Mabilis ang kilos, nililinis niya ang mesa kahit naramdam niya ang pagkailang. Sinong hindi maiilang kung napapalibutan ka ng mga perpektong nilalang? Pinunasan niya ang pawis gamit ang likod ng palad. Muntik na niyang mabitawan ang bote ng wine na makita si Sir Zefiro na nakatingin sa kanya. Parang may galit. Teka, wala naman siyang ginagawa o nagawang mali. Bakit parang galit ito? Dinig niya sa usapan ng mga ito. Pati ang pagbibiro ng mga ito sa kanya. Ay, sa lalaking gwapo na seryoso kanina ay panay na ang ngiti ngayon. Natatandaan niya ang lalaki.
Ito ang groom sa diniluhan nilang kasal ng amo niya. Nakahinga siya na maayos na matapos sa paglilinis. Pagdating ng kusina, umupo siya at napabuga ng hangin. Ano na naman kinagagalit nun? Grabe, parang balak akong sakalin kung makatingin. Tukoy niya sa among binata. Hi Olivia. Napatayo siya sa gulat na makita ang kaibigan ng amo niya. Pagkakatanda niya, Kenji ang pangalan nito. Hello po Sir Kenji. Magalang niyang bati. Mabuti pa ito nagagawang ngumiti. Hindi katulad ng amo niyang palagi na lang masama ang tingin. Nakangiting umapo ang lalaki sa harap niyang silya. Siya naman ay maang na nakatingin lamang dito. Sir Kenji, pwede pong magtanong? Nakangiti tumango sa kanya ang binata. Teka, binata pa kaya talaga to? Anong sekreto ng mga gwapo? Malakas na natawa si Sir Kenji sa kanya. Gusto lang naman niyang malaman para may pamahagi sa mga kapitbahay nila na mga feeling pogi kahit ang aasim naman. Sir Kenji, seryoso po ako. Gusto ko lang malaman paano maging ganyan kagwapo. Lalo lamang tong natawa. Napangiwi siya. Kung si Sir Severo masama ang ugali, ito naman mukhang may sayad sa utak. You're beautiful and funny, Olivia. Bagay na bagay sa isang yun. Tumatawa pang sambit nito. Kumunot ang noo niya. Ano daw? Hindi lang pala may side tong si Sir Kenji, magulo din tong kausap. Tumigil to sa pagtawa at seryoso ng mukhang nakatingin sa kanya. Kamusta na kayo ni Zefiro? Mas lalong nangunot ang noo niya. Ang ibig mo po bang sabihin ay ang ugali ni Sir Zefiro? Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi nito. Perhaps, umasim ang mukha niya. Ano ba to? Nosebleed naman? Do you like Zefiro? Natigilan siya sa tanong nito. Ang ibig bang sabihin ay kung gusto niyang ugali ng amo niya? Lihim siyang napangawi. Siyempre hindi. Sino magkakagusto sa ugali ng amo niyang nuknuka na sa mga ugali? Kung di lang para sa pamilya niya, hindi siya magtatagal dito eh. Pero di naman niya po pwedeng sabihin yon. Baka mamaya i-chismis pa siya nitong kaharap niya. Mukha pa namang may sayad. Sayang, gwapo pa naman sana. Nakatingin lang sa kanyang binata. Tila naghihintay ng sagot niya. Ang totoo niyan, Sir Kenji, napakabuti niya. Sobrang bait nga ng amo ko. Ay, baka kunin siya ni Lord ng maaga. Kandautal na wika niya. Ang hirap magsinungaling. Muli na namang natawa si Sir Kenji. Anong nakakatawa sa sinabi niya? Alam ba nito na nagsisinungaling siya? Sa bagay, kaibigan nga pala nito ang amo niya at itong mas nakakaalam ng ugali nito. Bear with this behavior, Olivia. Believe it or not, my friend is a good person. One day you will know what I mean. Makahulugang sabi nito. Mahina siya sa English kaya't napakamot na lang siya sa batok at tumango. Teka sir, yung tinatanong ko kanina, ano ulit sekreto ng mga pogi? Ayaw ba nitong sagutin ang tanong niya? Paligoy-ligoy kasi ito at di sinasagot ang tanong niya. Muli na naman tong tumawa. Nakitawa na lang din siya kahit gusto niyang alugin ang balikat nito. Malala na tong si sir? Malala na ang sayad? Natigilan siya nang biglang gumapang ang kilabot sa katawan niya. Kaya naman pala eh. Ang amo niya ay nasa pinto at masama ang tingin sa kanya. Di niya alam kung matutuwa ba siya na makita na umalis din to kaagad. Pakiramdam niya kasi nagbabanta ang tingin nito at handa na siyang balatan ng buhay. Sa kabilang banda, pakanta-kanta pa siya habang naliligo. Natapos lahat ng gawain niya at oras na ng pahinga. Ngiti-ngiti, binalot niya ang sarili ng lumang tuwalya bago lumabas ng kwarto. Nakalak naman ang pinto kaya tiyak walang makakapasok. Bumuga siya ng hangin habang nakatingin sa lumang undies at bra niya na nakapatong sa kama. Sinabi niya sa sariling bibili siya ng bago pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabili. Di bale sa day off niya siya bibili. Napatalon si Olivia sa gulat na makita ang amo niya, nakatayo, nakasandal sa pinto. Paano ito nakapasok? Di niya mapigilan ang takot na sumalakay sa katawan niya na makita ang masamang tingin nito. Kasama ba sa plano mong harutin ang kaibigan ko para makaahon ka sa hirap, Olivia? Ano raw? Sa tingin mo ba may papatol sa katulad mong hampas lupa? Humigpit ang hawak niya sa tuwalyang nakabalot sa katawan niya nang lumapit to. Hindi ka lang mulala, Olivia. Maharot ka pa. Insulto ni Zefiro sa kanya. Hindi yan totoo, sir. Hindi po ako ganyan tulad ng iniisip ninyo. Pigil ang pag-iyak na wika niya. Ano na naman ba mga sinasabi nito? Wala naman siyang hinaharot. Umatras siya dahil sobrang lapit ito sa kanya.
Gusto niya makipaglaban ng titigan dito pero di niya magawa. Look at me while I'm talking. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo. Nag-angat to ng mukha niya at nakita niya ang madilim nitong mukha. Ngayon mo sabihin sa akin hindi ka maharot. Gayong kitang-kita na mata ko ang ginagawa mo sa kaibigan ko. Napailing-iling siya. Pakikipag-usap ba kay Sir Kenzie ang tinutukoy nito? Sir, nagkakamali ka po ng akala. Huwag mo kang gawing bulag, Olivia. Just admit it. Maharot ka at nangangati ka. Malakas niya tong sinampal. Di siya makapaniwala sa sinabi ni Zefiro. Hindi siya papayag sabihan itong Makate. Wala siyang nilandi at wala tong karapatang paratangan ng ganon. Ang bastos ng bunganga mo, sir. Kahit kailan hindi po ako nangati. Natigil siya sa pagsasalita ng bigla. Bumaba ang mukha ng binata at sakupin ang labi niya. Nanlalaki ang mata niya. Pinaghahampas niya to at pilit itinutulak pero di man lang niya magawang umalis sa tabi nito sa labi niya. Halos di na nga siya makahinga dahil hindi pinakawalan ni Sir Zefiro ang labi niya. Nalagay pa nito ang kamay sa likuran ng kanyang batok para idiin ang labi nito sa kanya. Ramdam ni Olivia ang pagdampi ng lamig sa katawan niya dahil ang tuwalin nakabalot sa kanyang katawan, wala na. Sumagap siya ng hangin nang bitawan siya nito. Yun ang kahulugan ng pagiging mahilig, Olivia. Anito habang nakatingin sa mata niya bago siya iniwan.